Mga kaibigan, ngayon pong tanghaling ito ating pag-uusapan ang apela ni Vice President Leni Robredo sa mga botante at sa mamamayang Pilipino. Nalabanan daw po natin ang maling propaganda at fake news sa pamagitan ng mga tamang impormasyon. Abay, matapos po na dumagsa ang mga tao doon sa mga pinupuntahang lugar ng Vice Presidente at hindi na nga mahulugang karayom yung gustong makita si Vice President Leni Robredo. Maraming mga issues na lumabas. Mukhang mukhang naninervyos yung kalaban. Kaya gumagawa ng paraan para sirain. Oh, yun daw sa Cavite. Anong tawag doon? Meron daw hong bayad yung mga nagpunta doon. Pero kung makikita mo naman yung comparison ng mga videos sa dinaluhan ni BBM, kasi naglalaban lang talaga ngayon BBM at BP Leni sa trend ngayon. So, sa mga survey, lumabas na nitong malakaraang araw ahead si BBM. Yung laki sa nakaw Jeprox. Pagkatapos, alam niyo ba yung lumabas naman kahapon, nakapublish sa Manila Bulletin, mga kaibigan, ito ay accurate data ito kasi Facebook Analytics ang pinagbabasihan. Yung mismong datos mula sa Facebook. Paliwanag ito ng mismong sa Facebook nang galing. At hindi ito yung mga survey ng anong tawag diyan, yung mga Pulse, hindi pala, Pulse Asia. Hindi yung mga survey na hindi naman natin nakikita yung datos nila basis nila. Kasi kapag malakas si BP Leni doon sa mga pinupuntahan niyang lugar, pagkatapos ng lakas na ni BP Leni, pagkatapos yung katulad nung sa anong tawag diyan, yung nakaraang debate na umangat si BP Leni doon sa mga kadebate na hindi dinluhan na natakot dumalo si BBM kasi makikita yung pagkakaiba nila, yung comparison sa kanila kung paano sila, ano yung kanilang karakter, ano yung kanilang kaisipan, ano yung kanilang plano sa Pilipinas. Pero inyo ay may lumalabas na mga survey na angat sa survey si BBM. Kaya alam po ninyo, yung survey kasi pwede ka magpa-survey. Pero itong independent body na katulad ng Facebook, yung Facebook Analytics, yun mismong datos mula sa Facebook. Nangunguna na ngayon si Vice President Leni. Malaking setback ito sa mga kalaban. Kaya gumagawa po ng pamaraan ngayon para siraan ang Vice Presidente. Actually, si Vice Presidente Leni Robredo, matagal lang nagipaglaban sa fake news simula pa nang maupo siya sa kanyang pwesto. Bilang Vice Presidente, marami ng trolls ng administrasyon at BBM trolls ang gumawa ng mga fake news, pero naging matatag ang Vice Presidente. Kaya ngayon, mga kaibigan, ang apela ni BP Leni sa ating lahat, sa mga botante at sa publiko, na kapag may narinig tayong mga fake news, hanap tayo ng mga pamamaraan para alamin kung gaano katotoo o hindi. Katulad ng may lumalabas po ngayon sa Twitter. Actually, ginamit itong issue last election sa Twitter. Sa Kamsur pala, hindi sa Twitter. Pinag-repost sa Twitter ngayon na biro nyo sinisira yung dating na yung yumaong Secretary Jesse Robredo na pinapalabas na involved sa droga. Biruin nyo yan ganun nakatindi. Lumabas po ito ngayon after na manggaling si BP Leni sa Cavite, sa Bulacan, at saan pa yung area ng mga pinuntahan na talagang dinadagsa ng mga tao. Makikita nyo talaga ang mga tao na pumupunta. Hindi mo makikita, hindi mo masabing hakot sapagkat makikita mo naglalakad yung mga tao papunta doon sa venue. Ngayon,
hindi po natin siya sabi na ito na yung panahon na magsaya tayo at panalo na. Hindi. Dahil kailangan pa rin pagpursigihan ng ating mga kababayan na lalo na yung mga sumusuporta sa isang matinong pamamahala sa ating gobyerno na patuloy po nating gawin ang ating mga obligasyon, labanan ang mga maling impormasyon. Pagkatapos, mga kabayan, gawin din po natin na sagrado yung ating mga baluta pagdating ng eleksyon. Huwag po natin gawing listahan yan ng mga magnanakaw, ha? Paalala yan ng The Phoenix Files. Beno, may text dito. Sabihin pa natin, Kuya Romel, na merong binayadan doon sa mga nagpunta sa campaign ni Leni. Bakit sigurado ba tayo na walang bayad sa mga taong nagpunta sa campaign rally ni BBM? Sa pananaw po natin, actually, sumagot dyan si Vice President Leni Robredo sa issue na yan. Merong isang panayam sa kanya na sinagot niya yan. Ang sabi niya, kung bayad ang pag-uusapan, wala silang pagbayad. Si BBM pa siguro meron. Ngayon mga kabayan, pero nakikita kasi natin doon sa mga videos sa mga footages noong mga campaign rallies na yon, na makikita niyo yung tao mismo. Walang naghahakot, naglalakad talaga. Sabi yan ni 738. Ngayon mga kabayan, pagbalik tayo dito sa ating usapan meron pong lumalabas ngayon sa Twitter na issue. Ibinabalik yung issue noong makalaban sa politika, mga desperate na kalaban sa politika sa Kamsur noong panahon. Ngayon, pinagre-repost. Nalilito na siguro yung yung kalaban ng Vice Presidente. Maya natin didetal yung panawagan ng Vice Presidente. Tingnan ko lang yung nasa Twitter na ito. At tingnan nyo. Sabi dito, tag ulit kita, Leni Robredo, nang maamoy mo naman ang umaalingasaw na masangsang na amoy ng Robredo sa Naga. So, ganun po. Pero alam nyo ba, itong issue na ito, marami ang nagre-react dito, mga kabayan natin. Sabi dito, hoy! Yung mga Marcos, guilty ng 7 counts of graft, tax evasion at unexplained wealth. Sabi yan ni Romer. Sabi ni Romer yan, ha? And sabi pa nito, yan na yun. Sabi ni Barbara, hapit na ba ang kampo nyo? Makahanap ng paninira, very desperate moves ng mga sinungaling at tanga. Ulitin ko, mga sinungaling at tanga ng tangang sumusuporta sa convicted tax evader at magnanakaw. Sad for your soul. Fly high, butterfly. Fly high. So yan. Sabi ni Pong Magalona, naku po, galawang BBM, Sara, ang TikTok, may maiba lang. Bastos ka at walang respeto sa matagal lang na mayapa. Pero ang sinisira si Yumaong Secretary Jesse Robredo. Wala kasi silang issue na maipukol kay Vice President Leni. Sabi naman itong isa, hindi na kasi kinakagat yung mga fake surveys nila. Ayun, fake survey daw yun ayan, naglabas sila ng issue para pagtakpan yung successful rally ni BP sa Cavite at Bulacan. Pinaratangan nyo corrupt si Sir Jess, pero kandidato nyo, convicted taxpayer, nasangkot sa pork barrel ni Napolis. Sinungaling, itira. Pero inyo pinaparatangan palang corrupt si former Secretary Jesse Robredo. Mukhang nangangatog na yung tuhod ng nung kalaban. Ito na yung pinaka-evidence nyo, sabi ni Percy. Ito na yung pinaka-evidence nyo against BP Leni. Nothing but a report of an allegation coming from a disgruntled political enemy. Sobrang desperate naman. Show us court rulings. Katulad dito. Gato, nagpakita ng Supreme Court, GR number 15214, July 15, 2003. Ito yung tungkol doon sa kaso ni Imelda.
In the present case, there was an admission by respondent Imelda Marcos in her May 26, 1996 manifestation before the Sandigan Bayan that she was the sole beneficiary of 90% of the subject matter in controversy. Ito yung sanakaw na yaman. Kaya sabi ko, yung balutan natin sa halalan, mga kaibigan, paalala ng The Phoenix Files, gawin nating sagrado yan, huwag nating gawing listahan ng mga magnanakaw. Ano po? Ha? Si Romel Phoenix sa dekalibreng palatuntunan, subok sa prinsipyo at paninindigan, tunay na naglilingkod sa interes ng taong bayan. Mga kaibigan, balikan natin. Iwanan natin yung Twitter na mga isyong inilalabas ngayon. Kaya ngayon po mga kabayan, may panawagan ang ating Vice Presidente. Umapila siya. Si Vice President Len Robredo sa mga botante. Hindi lamang para iboto siya bilang Pangulo, kundi para samahan natin siyang labanan ang maling mga propaganda at mga fake news na yan na lumalabas. Ano po? Kaya sa isang panayam sa kanya na ginawa ng Catholic Forum ng Radio Veritas, ipinahayag po ni Vice President Robredo na hindi lamang niya ito laban, itong manangyari, itong halalan ngayon. Hindi lang niya ito laban. Laban ito ng mga Pilipino. Laban ito ng bawat Pilipino. Sabi ng Vice Presidente, paglapastangan sa demokrasya ang pagpapakalat ng kasinungalingan. Tama, totoo naman, di ba? Biruin nyo, kung ikaw ay magbabase ang iyong aksyon sa mali, ay di ang gagawin mo mali. Ang problema umano ngayon, ayon sa Vice Presidente, na kinakaharap ng publiko laban sa mga fake news, ay importante po na kontrahin ito sa pamagitan ng matamang information upang maging gabay ng mga mamamayan para makapagdesisyon ng maayos sa darating po na eleksyon, na halalan. At hindi magdesisyon ang mga tao, tayong mamamayan, batay sa kasinungalingan. Yung punto dito ay napakahalaga. Pero aminado si Vice Presidente na nakakagulo nga yung pababatikos na natatanggap niya dahil sa kaliwat ka ng fake news na pinapakalat sa social media laban sa kanya. Pero hindi daw nababawasan yung kanyang kagustuhang manilbihan. Ayon po yan sa Vice Presidente. Kaya dinagdag po nito na di hamak din na mas malaki ang kinakaharap na problema ng mga mamamayan na kanyang mga nakakadaupang palad, yung mga nakakausap niya sa kanyang mga pinupuntahang lugar. Sabi niya, bakit ako magpapapekto sa mga paninira ng kalaban na yan? Kailangan maraming dapat mabigyan ng solusyon, dapat mabigyan ng tulong. Kaya bilang pagkontra sa fake news, sabi po ng Vice Presidente, sabi ni BP Lini, ilalahad ko na lang yung kanyang plataforma. Yung plataforma at mga programa ng Angat Buhay Lahat. O bakit baga Angat Buhay Lahat? Ano ba itong Angat Buhay Lahat? Sabi ng pangalawang Pangulo. Ang Angat Buhay Lahat ay nakatuon daw po sa hanap buhay o trabaho para sa lahat. So yan ang priority ng Angat Buhay Lahat. Ayon kay BP Lini, kapag siya na ang Pangulo at sakaling ang isang empleyado o manggagawa ay nawala ng trabaho, sa unang 3 buwan na nawala ng trabaho ang isang manggagawa, ay mismong ang gobyerno na ang sasagot ng kanyang sweldo. Tanda natin na unang 3 buwan na nawalan ka ng trabaho, halimbawa nasisanti ka o nag-lay off ng mga empleyado sa tinatrabahuhan mo. Ang mangyayari diyan, sa loob ng 3 months, ang gobyerno magsisweldo sa'yo. So, pwede pong mangyari yan sa pamagitan ng isang batas o mga policy, mga patakaran ng gobyerno mismo. So, ngayon, pwedeng ma-incorporate yan sa labor law. Actually, sa ibang bansa nangyari yan. May nabasa nga akong isang feature sa Norway. Ang lahat ng mga manggagawa doon, pagretiro, merong retirement fee na 1 million na pera, yung pera sa kanila merong 1 million dollars yung pera sa kanila, retirement fee. Lahat ng manggagawa ng gobyerno at pribado. So, ganun sila. Tapos yung mga
nagretiro na doon, yung mga senior citizens doon sa Norway, ay meron silang health benefits at yung programang pangkalusugan ng gobyerno doon sa kanila, binibigyan yung mga senior citizens ng bracelet na yun ay nakakonect sa gobyerno. Monitoring ng gobyerno na kapag yung blood pressure mo o kaya may nangyari sa kalusugan mo, may technology nila yun na may technology silang ginamit, mamumonito ng gobyerno yun, may darating ka agad sa yung ambulansya, may darating sa yung first aid group o team na pupunta sa lugar ng isang senior citizens. Meron silang ganun. Pwedeng gawin po yan. Depende nga sa leader. Kung ang priority ng isang namumuno ay yung kagalingan talaga at interest, kapakanan ng mamamayan ang uunahin. Hindi yung interest ng negosyo, katulad ng interest ng pangungupit. Balikan natin. Ayon kay BP Leni, sakali na siya ang maging pangulo at iluklok natin siya sa pwesto. Halimbawa, ang isang empleyado o manggagawa ay nawala ng trabaho. Sa unang 3 buwan na nawala ng trabaho, ang isang manggagawa ay mismong ang gobyerno ang sasagot ng kanyang sweldo. At kung sa 4 na buwan, ayon sa Vice Presidente, nawala pa rin trabaho, hindi pa nagkatrabaho yung isang manggagawa na nawala ng trabaho, ang gobyerno na rin mismo ang maghahanap ng trabaho para sa nasabing manggagawa. So, napakagandang programa. Angat buhay lahat. Kung ganito po ang sitwasyon, ganito ang mga programa na para talaga sa mga tao, hindi malayong magkaroon ng magandang epekto sa ating ekonomiya. Para lalong mapaganda ang ekonomiya, ayon sa Vice Presidente, binigyang diin ni Vice President Leni Robredo na sisiguruhin niya na kanyang aalisin ang korap na gobyerno, ang mga korap sa gobyerno para mapalago ang ating ekonomiya. Oy, speaking of korap, marami niyan dito sa amin. Dito sa Capitol namin. Simula sa ama, ina, anak, kapatid, bayaw, kasabwat, at mayroong pang Kapuso Kabit Foundation. Pag na, ba't ba nakaluan natin yan? Sorry. So, ulitin natin ang panawagan ng Vice Presidente, sama-sama tayo na labanan ang mga maling impormasyon, ang mga fake news sa pamagitan po ng mga tamang impormasyon. May text dito. Sabi dito, bakit kasi hindi ipagbawal yung mga political survey na yan? Mind sitting yan, saka Manila man lang nasusurvey nila. At sigurado bang may susurvey o nag-iikot? Hindi kaya ginawa lang yan habang nakatingin sa kisame kasi bayad na. Pwede po kayo, tama po kayo dyan, 738, sabi niya 7338, sabi niya, bakit kasi hindi pagbawal yung mga political survey na yan? May sitting yan. Saka Manila man lang nasusurvey. At sigurado bang may nagsusurvey talaga o nag-iikot? Hindi kaya ginawa lang yan habang nakatingin sa kisame kasi bayad na. Tanong niya, pwede. Di ba? Kaya yung survey, hindi yung batayan ng pagiging panalo sa eleksyon. Mga kaibigan, sa huli, taong bayan ang magdi-decide at nakikita natin ang momentum ngayon. Na BP Leni at ng mga volunteers. Tandaan nyo sinong kumakandidatong presidente ngayon ang maraming volunteers? Talagang nagbubuluntaryo ang mga tao. Magsimula sa mga kabataan hanggang sa mga professionals. Kita nyo yan, mga professionals, may doctors for Leni, may lawyers for Leni, may engineers for Leni, may teachers for Leni. Ang daming mga sektor na nagtutulong-tulong para suportahan ang isang matinong kandidato. So yun po ang importante. Isang matinong kandidato. Kaya sabi natin, Los Biminda, Luzon, Visayas, Mindanao, gumising na po tayo, panahon na para kumilos tayo ngayong mga panahong ito. Huwag nating paupuin sa pwesto ang mga magbibigay sa atin ng pait at pighati.
May another text, sabi dito. Ikaw ay nagtiwala. Sino po talaga ang nagpapatay kay Ninoy Aquino? Bakit dalawang Aquino ang naging presidente? Hindi naman nalaman kung mastermind at hindi nalaman kung mastermind at walang nakulong na Marcoses. Wala ng buong puso sa kanyang mga Actually, sa tanong na yan, hindi ko masasagot kung sino talaga ang nagpapatay. tamis ng kanyang dila at May mga nakulong. Di ba may mga taga-palongga pa nga na nakulong dyan eh. pinagana May mga nakulong. Pero hindi nga nalaman kung sinong mastermind at walang nakulong na Marcoses. May paliwanag dyan si Attorney Hannah Barantes. Gusto niyo pakinggan? Kahit ano kasing anong tawag diyan, kahit anong demanda mo kay Marcos, wala na makukulong kasi patay na. O nga naman, pag gusto niyo pakinggan si Attorney Hannah Barantes, saglit lang meron ako dito. Meron ako ditong file. Si Attorney Hannah Barantes, isang batang abogado. Pakinggan natin ito. Siguro maibahagi ko lang sa inyo sayang hindi nyo makikita eh. Pero pwede nyo i-search ito sa social media. Sa TikTok, Hannah Barantes ang kanyang pangalan. Pakinggan nyo siya tungkol kung pag-usapan lang yan tungkol sa kaso. Tanong tungkol, may nagtanong po kasi tungkol diyan sa bakit hindi nakulong. Actually, pagtakas kasi ni Marcos noong panahon, mula sa Malacanang, mga bit-bit nila yung kanilang mga dala-dala, mga ang daming bagahe na dinala sa Amerika, na yun nga, yung iba yata na kumpiska doon, marami doon ebidensya ng pagnanakaw ng mga Marcos. Sa pagmamadali, may naiwan, kaya yung nakuha ng recover ng PCGG ng gobyerno ng Pilipinas, ng mga nakaw na yaman, ito yung mga ebidensyang naiwan. Yung iba, hindi na-recover kasi ma-xerox copy lang ang ebidensya ng gobyerno. So, hanggang ngayon, kaya hindi pa tapos ang kaso. So, yan pa ang problema. Pero pakinggan natin lang ito, maiksi lang ito. Para lang magkaroon po tayo ng information na ng sapat na basihan, isa pong abogado ang nagsabi nito, si Attorney Hannah Barantes. Pakinggan natin. Triggered ka? Bawal ko ba sabihin na magnanakaw si Marcos pag wala pang criminal conviction? Bakit si Lenny, sinasabihan mong bobo, wala ka namang IQ test na ginawa? Tsaka bakit yung mga projects ng Angat Buhay, mga bayanihin konsulta, pinaka mo sa NGO, wala ka namang pre- and post-development analysis ng scale ng projects, both. Nakuha na ba attention mo? Makinig ka, This is yet another video of telling the truth through a legal perspective. Hana, bakit nga wala bang conviction against kay Ferdinand E. Marcos? Hindi na tayo makakuha ng conviction against kay Ferdinand Marcos. Bakit? Una, patay na siya. Paulit-ulit ko itong sinasabi. Patay niya si Ferdinand Marcos. Nabuhay lang siya 3 years pagkatapos nilang umalis. At kung hindi ka abogado, baka hindi yung naiintindihan na hindi ganun kabilis ang criminal case. Matagal ang criminal case. Pag may na-file noon at namatay kalagitnaan, wala. Wala ng kaso. Wala ng criminal case. Criminal cases are personal in nature. Hindi yan namamana kagaya ng yaman. Kaya kahit tumambling pa tayong lahat, wala talagang conviction. Pangalawa, ang kagrabihan at kasamaan ng makinarya ni Marcos. Kung hindi niyo alam, yung mga panahon ng diktatorya, pinasarado niya yung kongreso at nasa ilalim niya ang hudikatura. Pumapatay kasi siya eh. So, sino magsasampa sa kanya ng kaso? Tsaka bawal siyang sampahan ng kaso pag presidente siya. Ano nangyari sa mga ebidensya? Ito yung dahilan kung bakit lagi kong sinasabi sa inyo na wag lang kayo makikinig kung kani-kanino, lalo na pag hindi abogado, at basahin nyo ang kaso sa sarili nyo. Ang bawat kaso ay may kwento. Sinisimulan yan kung saan talaga nag-ugat yung problema. At makikita nyo doon, sa isa sa mga kaso, na nakuha lang nila ang mga papeles ng mga Marcos nung tumakas sila sa Malacanang. Naiwan nila.
20 years naging diktador si Marcos. Tinago ang mga ebidensya. Malinis. This is a top-notch lawyer, guys. At gusto ko lang malaman nyo na sinuwerte lang ang Republika ng Pilipinas sa mga nakuha nilang naiwan sa Malacanang. Kaya pag binasa nyo yung mga kasong nanalo sila, makikita nyo na yung mga ebidensyang pinresent ay photocopy, therefore inadmissible. Tsaka pangalawa, hindi na account ng PCGG yung gusto nilang makuha eksakto sa mga Marcos. Ano ngayon ang sinasabi ng mga apologists tungkol dito? Hindi nila i-declare yan kasi matatalino sila, ayaw nilang makuha sa kanila. Eh di ba public officers kayo, dapat din i-declare nyo. Kasi kung hindi nila ma-prove kung saan to galing at hindi nila ninakaw, ano nangyari? Naglakad yung pera papunta sa kanila? Nag-magic, may genie, napunta bigla sa kanilang kaban ng bayan? Marcos magnanakaw. Ayan. Marcos magnanakaw, sabi ni Atty. Hana. Ayan, si Atty. Hana nagsabi, walang conviction kasi patay na nga eh. After nang lumaya sa Pilipinas si Marcos, 3 years, namatay na siya. So, may mga inihaing kaso, kaya lang kung kapag patay ka na, tapos na nga ang kaso. So, yung conviction ay wala talaga. Sabi dito, Kilini, may volunteers talaga. Kay Marcos may tao din, pero may pera dyan binibigay kasi mapira si BBM. Laki sa layaw, laki sa nakaw. Kayo marunong na kayo. Simplihan lang ninyo. Gawin yung laki sa nakaw, Jetro. Okay. So mga kaibigan, magko-commercial tayo. May mga commercial tayo nakabinbin. Magko-commercial po kami. Pagkaraan ng ating commercial, balik tayo sa ating palatuntunan. Pero, eto ulitin muna natin. Yung apela ni Vice Presidente Leni Robredo na magtulungan po tayo. Na labanan ang mga maling information at mga fake news na kumakalat ngayon. Ito po ay malaking tulong na sa mamamayan, kung tayo, sa lahat ng mga mamayang Pilipino, kung tayo po ay lahat ay kikilos. Yung mga fake news na yan, huwag niyong intindihin yan. Ito ang totoo. Ang totoo, kailangan na ng mamamayang Pilipino ng matinong gobyerno ng maglilid sa atin. Mamumuno sa atin patungo sa tagumpay ng mamamayang Pilipino. Ang naglalabanan ngayon ay perang ilang siyam na lalaki at isang babae. Saan ba kayo tataya? Sa ilaw ng tahanan? O sa anong tawag sa mga kalalakihan? Eto, napapatawa tayo diyan eh. Ang mga kababaihan ay tinagurian daw pong ilaw ng tahanan. Saan kayo? Sa ilaw ng tahanan o ano bang tawag naman sa guri sa mga lalaki? Hindi na daw ngayon haligi ng tahanan ng mga lalaki. Saan kayo? Sa ilaw ng tahanan. Kasi ang mga kalalakihan daw, kung ang babae ay ilaw ng tahanan, ang mga lalaki naman daw ay tagapundi ng ilaw. Saan kayo tataya? Nag-iisang lumalaban na ilaw ng tahanan. Siyam na tagapundi ng ilaw. So, papayag ba tayo mga lalaki na tagapundi tayo ng ilaw? Marami dyan tagapundi ng ilaw. Pero sa totoo lang, hindi mo pwedeng tawaran ang isang Leni Robredo. Talo yung mga lalaki kahit na sa mga plano nila kung anong gagawin sa Pilipinas pag sila nakaupo na. Mga kaibigan, babalikan po natin ang ating palatuntunan. Saglit lamang. Ay totoo. Ang ginanti niya sa pag-ibig mo ay puro pagbabalat kayo. The Phoenix Files. I want. The Phoenix Files. Okay mga kaibigan, sabi dito may message dito sa Facebook page ng DCAO sa pamilya Odin, pamilya Nido. Pamilya Nido diyan sa Barangay Manggisok, Mercedes, Camarines Norte. Sabi nila, kami po team Kakamping saka team Matapat. Ayun. Sila daw ay team Kakamping at team Matapat. Beno, tingnan natin ito. Saglit na. May text pa dito. Basahin ko lang po itong text na ito ni 7338. Namatay na si Marcos
saan napunta mga ninakaw niya. Siyempre, naiwan sa pamilya niya at pinagpiesta nila kaya dapat sabit sila. Si Inday naman, parehas lang yan ni Dugong kasi hindi naman mabunga ng bayabas ang mangga. Minumura pati ang Diyos ng Dugong na yan. Ano siya? Si Lucifer? Yun, si Inday daw. Para naman daw, para din si Dugong yan. Pero mga kaibigan, kanina pinag-usapan natin yung panawagan ng Vice Presidente na labanan natin ang fake news. Kasi ngayong panahon na ito, na nakukuha o na kay BP Leni ang momentum, ay pilit naman siyang sinisira. Kung ano-anong ginagawa. Biruin nyo yung ginawa ni Boyeng Remulla. Kaya nga nag-trending sa Twitter yung hashtag Boyeng Sinungaling, hindi ba? Dahil nakita nila na talagang yung suporta ng taong bayan kay BP Leni ay umaapaw na. Gusto nilang takutin. Nire-red tag na yung mga nire-red tag na yung mga pupunta. Sinasabing binayaran pagkatapos may kalyansa na daw ng mga ng New People's Army, ng NDF, pero inyo may alliance daw na gano'n. Pero yun, gusto nilang takutin yung mga sumusuporta na talagang voluntaryong gustong ipanalo ang kandidatura ng isang matinong mamamahala, ng isang matinong pinuno dito sa ating bansa. So yun po ang nangyayari ngayon. Kaya ang lahat ng ito, hindi po magtatagumpay ang mamayang Pilipino sa laban natin, laban sa korupsyon, laban sa mga mapag-abuso at mapagsamantalang nasa poder, na hindi inirespeto ang interes ng taong bayan, pagkapag kasi nakaupo na sila, pangunahin mga sarili na ang iniisip. So, kinakailangan natin baguhin yun. Nasa mga kamay po natin ang pagbabago. Nasa kamay natin ang lahat para mabago yan sa pamagitan ng isa na nagbibigay pag-asa sa atin ngayong panahong ito. Walang iba kundi ang nag-iisang babae na lumalaban sa pagkapangulo sa ating bansa. Laban sa mga tagapundi ng ilaw. Mga kaibigan, wala na kaming oras. Masakit man na tayo po'y magpaalam ngayon, pero wala na kaming oras. Magpapaalam na po kami. Si Romel Felix sa Dekalibreng Palatuntunan, subok sa prinsipyo at paninindigan, tunay na naglilingkod sa interes ng taong bayan. Wag lang natin kakalimutan bago tayo magpaalam yung programa ng Angat Buhay Lahat, no? Kapag nawala ng trabaho ang isang manggagawa, ang gobyerno ang magpapasweldo sa loob ng 3 buwan. Kapag wala pang trabaho, ang gobyerno ang maghahanap ng trabaho para doon sa mga taong nawalan ng trabaho. Mga kaibigan, kami po ay magpapaalam na wag natin kakaligtaan na pahalagahan ang buhay at karapatan ng taong bayan. Higit sa lahat ito. Tayo laban sa mga abusado sa gobyerno at mga magnanakaw sa pamahalaan. Mga kabayan, manindigan tayo laban sa mga mapanira ng kalikasan at tumalabag sa karapatang pantao ng mamamayan. Isigaw natin ang sigaw ng bayan. Sagipin ang ating probinsya, sagipin ang ating bansa. Sa ngalan ng pagmamalasakit sa bayan, ito po ang inyong Uncle Man, Sir Romel Felix. Maraming salamat. God bless Camarines Norte. God bless Pilipinas.